Ayun, so welcome sa tangina, di ko alam ginagawa ko. Sa aming podcast, sa aking podcast pala. Hello. If you're from TikTok, hello. Pero hindi ko talaga alam ginagawa ko. Okay lang ba yun? Wala akong kaalam-alam. Para lang akong, alam mo yun? Ang weird lang. This is my first, di naman siya podcast pala. Parang long format na, ano, long format na method na content. Tapos pumasok nga ako dito sa content, nag-set up ako ng kung ano. Wala pa akong content eh. Pero yan, nag-struggle ako kakahanap ng angulo, ng ilaw, ng kung ano. Pero I hope na okay naman. Pero naisip ko, kutya, parang okay na topic yan. Ano? If you're just going to do things, just do it. Alam mo yun? Parang being a perfectionist, parang ang hirap mabuhay eh. Di ba? Parang nakakaligtaan mo yung mga gusto mong gawin eh. Di ba? So, na-realize ko na, doing this setup ngayon, hindi ko alam kung maganda ba kinalabasan ito or whatever. The more that I do it, diba? The more that I do it, mas, tingin ko mas okay. So, tinigilan ko na yung pag-iisip ng anong kailangan. Tsaka ginamit ko na lang kung anong meron ako, di ba? So, ayun. So, hello guys. Kasi kung iisipin mo, paano ka naman matututo kasi kung sobrang takot ka, di ba? Alam mo yun, parang alam mo yun, lahat hino-hold mo, di ba? Lahat ng meron ka ngayon is just temporary, di ba? Katulad ito, gusto kong mag-podcast, di ba? Gusto kong gumawa ng long form na content, di ba? Pero wala naman ako i-release dito, so kahihiyan ko lang, pero wala naman na yun. That's long gone. So, ayun. Napaka-ano lang pala nito, ano, kapag wala kang topic, ano. Yung tipong magsasalita ka lang talaga literal. Parang hirap-hirap. Na-appreciate ko na ngayon yung struggles ng mga content creators din na parang akala kasi natin parang ang dali-dali eh. Diba? Parang ang dali-dali nung ano. Tapos ang lakas ko pamanita ng ano ba naman content creator yan? Wala man lang magandang mic. Ang pangit ng sounds, di ba? Ang pangit ng quality ng camera mo, di ba? And na-realize ko yung struggle nung nag start na ako mag-TikTok eh. Na-realize ko na, ay shit, hirap pala. Alam mo yan? Pati yung mga pati yung mga ano, alam mo yung mga nagla-live sa TikTok, sa Facebook, sinisita ko pa yun eh. Sinisita ko pa, sinasabi ko pa na, oy, bakit ganyan yung live mo, di ba? Nung nag-start ako mag-live, okay, inang hirap pala. Oh, hindi, ang hirap. Number one, ang hirap i-sustain. Tapos yung sasabihin mo, isa yun sa, parang ang hirap, sobrang hirap gawin eh, di ba? Kaya, bigla ako nagkaroon ng parang renewed appreciation dun sa mga nag-live, what do you call this? Yung mga nagko-content creation na sa totoo lang, medyo mas mahirap pa to sa sa corporate work eh. Na hindi ko naman sa inaano, pero parang ano eh, di ba? Although, hirap eh. Kung i-rate ko siya, syempre, dito kasi wala naman talagang pera eh, di ba? Parang wala pang pera, parang gano'n, di ba? So, medyo i-risk mo talaga yon. You buy equipment, you try to look at the face, yung mapapakita mo yung mukha mo, di ba? Tapos sa ending pala wala, di ba? Pero content creators are willing to risk it all eh, di ba? Ang dami ko nga kilala ngayon, mga chemical engineers na nagko-content creation na, mga doktor, na alam mo yun, ang ano lang, ang nakaka dati kasi syempre fan ako ni Kong TV, di ba? So nakakaano lang kasi parang grabe pala yung struggles nung paggaganon. Yung grit na kailangan mo, di ba? And being a perfectionist pala is hindi pala siya mag-a-apply dito sa larangang ito, di ba? Just have to do it eh. And just improve as you go, di ba? Kaya parang na-renew yung yung appreciation ko for this craft. I don't know if this is a craft na talaga, pero di ba? Content creation is the new craft ngayon, eh, di ba? Parang yun na yung creative output ng mga tao. So, even corporations is actually looking for content creators na. So, may traction talaga eh. Eh ako naman, I just want to share.
the things na nasa utak ko, alam mo yun. Parang wala rin naman akong may share pa. Although, dun nga, kung galing ka sa TikTok ko, you can find me giving trading tips di ba? And siguro, i-continue ko lang din yung trading tips na yon for this podcast, di ba? Kasi for this long content creations, maybe mas mahabang explanations na lang, di ba? Pero for this one podcast, gusto ko lang, for this first podcast, gusto ko lang parang i-appreciate all the content creators struggling every day and grinding and grinding and grinding, di ba? Hayaan nyo siguro makakarating din tayo doon. Alam mo yun? yung mga targets natin is matutupad din natin, di ba? Just like any other work, just put on the grind, di ba? And ito, kasama nyo na ako. Kasama nyo na ako sa grind, di ba? Pare-pareho sa tayo ditong nag-grind ng content creation. Pero anyway, ganun talaga. So, ano bang pwedeng magandang paging format nito? Maging long content na lang siya, so if you're watching this, maybe you can suggest in the comment section. If pwede ko lang i-continue yung ginagawa ko sa TikTok, di ba? And if pwede ko lang i-continue yung okay lang naman sa akin yun, di ba? Walang problema yun. So, pero, syempre, mas maganda kung may meaning yung pinag-uusapan natin. Di ba? Pero kung nandito ka and you watch this very first, and I don't think this will get any views at all, pero nandito ka dahil sa TikTok, maraming salamat sa suporta. And I hope magkasama pa tayo. Don't worry. Wala. Just don't worry. Inang hirap pala nito, no? Pero yung isang oras ka magsasalita, pero ako mga 10 minutes lang siguro magsasalita. Para lang at least, di ba? Ay, nako. Pero parang din, Pero nakakagaan din ng pakiramdam, Alam mo yun? Yung parang ka lang, yung nagsasalita ka lang ng kung ano-ano, di ba? Just getting things out of your chest, di ba? That's why, isa pa yun sa parang naging outlet ko nung nag-start ako mag-TikTok kasi, alam mo naman, being a trader is very lonely. It's literal. I don't know kung paano na ma-manage ng iba yon na hindi nila maramdaman yung loneliness na ako. Siguro, tapos na-realize ko that the reason why most of the sociable people na nag-trade is nagko-content creation, like kaya ang daming content creators dyan, because of that loneliness, diba? Because of that loneliness na parang wala kang kausap talaga, alam mo yun? No, hindi mo alam kung may nakaka-relate ba sa'yo. Hindi mo alam kung may nakakaano ba, diba? Isa yun sa parang dyan. So, ang ginagawa ng mga tao, they create content and people to interact with, diba? Medyo nagigets ko na. Gets ko na yung kasi dati naiirita din ako. Siyempre, naiirita naman ako. Feeling ko ang cringy kasi, alam mo yun. Ang cringy kasi nung gano'n, na parang wala naman. Parang gagawa kang content, i-film mo yung sarili mo, and diba, parang ang cringy, alam mo yun. Pati, kailangan mo yan, mag-trade ka na lang, ganun. No, you need this alam mo yun. Lalo na dito sa negosyo natin, di ba? Ikaw lang talaga mag-isa. So, any interaction that you get from maybe online or maybe in person or maybe someone calling you, di ba? Someone na is you treasure those moments, di ba? Or if you have, maswerte ako, I have a wife. I have a wife na nakakausap ko every day, di ba? Paano yung iba, di ba? So, kaya nagigets ko na parang kailangan kong gumawa ng content for this kasi at least meron akong parang pang-interact talaga. Yun talaga yun Yun talaga yun. Sabi nga ng tatay ko noon, always dapat may kausap ka everyday kahit very small talk lang. Kasi your mind will eat you alive Alam mo yan? Kung ano nang may isip mo di ba? And it's a good thing na siguro magaganda yung mga naiisip mo. Ang problema hindi. That's not human nature
inside your head, all the greed, all the bad stuff, all the evil things, nag-iintay lang sila dyan eh. They're knocking. Maybe, for you, hindi sila nakaka-go through doon sa parang ano nila. Pero, for some kasi, sinisigaw yun eh. Sumisigaw yun sa utak nila. Pero they have the strength baga, alam mo. They have the strength to avoid those negative things sa utak nila. So, to keep that away, yung anong yun, para hindi mo entertain yung mga nasa utak mong ganon, just talk to someone. And if you are in a good state of mind naman, and you gusto mo lang it's a very big favor for us, lalo na sa mga negosyanteng kilala mo, that you talk to them. It's siguro kung may yabang silang ilalabas, wala anong pag-uusapan niyo, di ba? Pero syempre, marami din namang hindi, di ba, na hindi yabang ang una, di ba? So, kung may mga kaibigan kayong ganon, just talk to them and kamustahin mo lang, di ba? Isa yun sa mga pinakamagandang magagawa mo for them. So, ayun. So, I know. I hope this podcast blows up. Pangarap ko din yun eh. Pangarap ko din na maging content creator. Actually, dati ko pang pangarap maging content creator. Actually, I resigned to my corporate work having in mind that I want to have my businesses online, di ba? Parang ganun. And dahil dun sa allure ng sa allure ng being a content creator. So parang yun yung parang gusto kong basis. Kasi dati nag-iikom ako. So, nagtitrade ako. Tapos, syempre, may konting pera kang extra. Ipang-iikom mo. Tapos, ang nakikita ko is, ang laki ng binabayad ko sa influencers eh, di ba? Ang laki ng binabayad ko sa influencers. Sabi ko, okay na business yun. Tapos, kapag ikaw na mismo yung content at naging influencer for your own business, di ba? Parang ang laki ng matitipid mo, di ba? Wala ka ng ad spend, di ba? So parang ang ganda, di ba? Ano lang naman yung parang business business thinking lang naman, di ba? Pero ayun nga. Ay nako. Para doon sa mga para doon sa mga gustong mag-post, di ba? Ay mag-content creation din. Samahan niyo ako, sabay-sabay tayo mag-content creation dito. Halika't wala naman siguro limit to. Tayo na sa YouTube. Wala naman siguro limit to, di ba? So anyway, maraming salamat sa pagsama sa akin for the last 10-12 minutes. So, I hope you enjoyed this very first episode. Parang lang man tayo nag-uusap, di ba? And supportahan niyo yung podcast ko. Wala pang pangalan. Siguro mag-comment kayo ng podcast na yun. Tangina, wala talagang kahanda-handa. Pero at least nakapaglabas ako ng episode 1, di ba? Okay na yun. Tangina. Ay, naku po, Diyos ko. Anyway. Salamat!